Gandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa River of God online midweek service. Tunay po naman na sa pumuling kagalakan po na makasama po kayo sa ating midweek. Tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Ito po ay mula sa Isaiah 9, chapter 9, verse 6 and 7. So, makikita po natin dito, ito po ay pinamagatan ko po palang, for unto us a child is born. Diba? Ipinanganak na ba sa inyo ang isang sanggol? Sino kaya yung sanggol na yon? Sige po. Sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Basahin ko po siya sa Tagalog para mas nananamnam po natin dahil nasa ating wika. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siyang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito o Diyos. Sinihingi po namin ang iyong gabay, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, ng iyong pangunawa, kaalaman, ibigay niyo po sa amin o Diyos. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang manguna sa amin, kalagitnaan o God. Hipuin po ang bawat puso ng iba. Open our eyes, our ears, O God, as we study your words. Reveal to us the secret of your kingdom, O God. At maipamuhay namin ito, Panginoon, ayon, Panginoon, sa iyong nais sa aming buhay. Salamat po muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Sabi po, matitingnan po natin, sabi niya, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Dito pa lang, na-prophesy na siya sa Isaiah, Old Testament pa lang, na may isang sanggol na lalaki ang isisilang para sa atin. Sabi niya, ibibigay sa kanya ang pamamahala, ang government. Imaginein mo So, nakita natin tayo ngayon ay pinamamahalaan ng isang gobyerno. Sa atin ngayon, sa ating bansang Pilipinas, ni President Bongbong Marcos. Under sa kanya yung pamamahala. Pero, sabi niya, isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Siya yung mamumuno dito. Sabi niya, at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo. Diba? Kahangahangang tagapayo. Imaginein mo yun Wonderful Counselor, tagapayo. Di po ba? Sabi niya, makapangyarihan Diyos, Mighty God, sa English. Walang hanggang Ama, Everlasting Father, and Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Kung titingnan mo, itong mga bagay na po ito, ito na yung kasagutan sa problema natin na dinadaanan. Di po ba? Sino ba sa atin ngayon ang hindi nalilito? Walang problema. Hindi nako-confuse. Di ba kaya nga tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa, maging sa miyembro ng pamilya, maging sa sarili mo na lang. Minsan hindi natin alam kung anong uunahin. Eto ba? Gagawin ko ngayong uunahin? O eto ba? Lalo na kung sabay-sabay po yung pangangailangan. So, sino tatawagin natin? Ang Panginoong Jesus, ang sanggol na lalaki na ipinapanganak. At eto na yun ngayon. And Jesus, kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sabi niya, siya ay magiging tagapamahala. Pamahala ng iyong buhay,
pamahala ng gobyerno natin, pamahala ng buong mundo, ng buong universe. It encompasses all. Itong mga katangian niya na to, kahangahangang tagapayo, litong-lito ka sa personal na buhay mo. Kung marami kang manliligaw, sino ba ang iibigin ko? Parang kanta yun si Aida o si Lorna o si Fe. Di po ba? Sa mga gagawin mo, ang daming offer sa'yo. Alin ba dito, Panginoon? Ang uunahin ko? Ang i-accept ko? Kapag sunod-sunod ang deadlines mo, Lord, gabayan niyo po ako sa aking gagawin. Sabi niya, kahangahangang tagapayo. Andiyan ang Panginoong Jesus. Andiyan ang banal na Espiritu. Sabi niya, makapangyarihang Diyos. Yung time na wala ka nang magagawa, litong-lito ka na, alam mo, Lord, exhausted na lahat ng finances ko. Kapos na, ubos na. Naigastos ko na sa pagpapagamot at mayroon pang karagdagan. Wala na po akong pagkukunan. Ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Lord, I'm sick in pain. Hindi ko na kaya. Pati pain reliever, hindi na kaya. Sinong tatawagin natin? Sabi, di ba? Call the name of Jesus. In the name of Jesus, there is power in His name. Napakabuti po, no? Sabi niya, walang hanggang Ama. He is also the Father. He is the Son. Opo, anak siya ng Diyos. But He is also the Father. Why? Siya ay Diyos Ama na nagkatawang tao para ikaw at ako ay maligtas. Siya rin ang prinsipe ng kapayapaan. Siya lang talaga ang prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, Jesus is the Prince of Peace. Wala tayong kapag inilagak natin ang ating buhay sa ibang tao, sa pangako ng ibang tao, walang kasiguraduhan yan. Maaari ngayon, yes, I will support you. After a month, a year, maaaring hindi ka na rin niya masuportahan. Mababaghabag ka lang. Minsan magtatampo ka pa. Mag-aano ka pa ng galit. Hindi mo alam. Kasi kaya hindi ka niya matupad yung promise sa'yo kasi may pinagdadaanan din siya na dapat din pagtagumpayan. Pero if we trust in the Lord rather than men, dun mararanasan natin yung kapayapaan. So ito po yung iba't ibang sabi niya, His name will be called, 'di ba? Sabi niya ganon. Tatawagin siya. His name will be called Wonderful, kahanga-hanga. Pag sinabing kahanga-hanga, Amazing God. Si Lord pupunuin ng Diyos ang ating isipan ng mga kahangahangang bagay na hindi pa natin nakikita. Jeremiah 33 verse 3 says, Call unto me and I will answer you. I will show you great and mighty things that you do not know. Tawagin mo ako, sabi niya. At sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nalalaman. Diba? So the source of knowledge is the Lord. The source of wisdom is the Lord. Paano tayo magkakaroon nun? Sabi na ng Panginoon, magkaroon ka ng banal na takot sa akin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi sa Bible. Di po ba? Talagang kung born na born ka na sa buhay mo, call unto Jesus, and He will show you great and mighty things that you do not know. Problema mo sa school, Lord, bakit ito hindi ko ma-solve? Ang hirap naman. Pray. Sa pamilya, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Pray, and God will show you
yung mga bagay, ways na kaparaanan na kung paano mo magtatagumpayan yan. Suddenly, magpapadala na lang siya ng tao o ng isang bagay na gagamitin, ibibigay sa iyo para lang masolusyonan yung problema mo. Amen po ba? So, ano pa yung sabi niya? Tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. 'Di ba? O doon muna tayo sa wonderful counselor. Tagapayo, kahangahangang tagapayo. 'Di ba? Pag sinabi namin tagapayo, sa totoo lang no, maraming mga failure. Marami tayong failure because of the influence of others. Kasi mali yung payong nabibigay sa atin. 'Di ba may mga kaibigan tayo? How sweet to talk to a friend na magbibigay sa atin ng magandang payo. During the time that we are so down, nandyan sila para samahan tayo. 'Di ba gumagaan yung pakiramdam natin? Jesus is a friend to us. Jesus is a friend to us. Problemado ka ba? Andyan si Lord, kausapin mo, naghihintay lang siya. Kaya yung team nga natin, ng anniversary, di ba? Diba? Kumbaga yung kinakailangan open yung ating mga puso to hear God's voice. Kasi nga si Lord nangungusap. Katulad siya ng isang kaibigan na kapag nalulungkot ka, call a friend, andyan siya. Call unto me, Jeremiah 33:3. Diba? So, nakakatuwa na mayroon tayong Panginoon na ganyan. Bakit tayo dumadanas ng tending kaguluhan, kahirapan? Even ang government natin, pansinin mo ngayon, ang daming batikos, nagkaroon ng dating unity, ngayon division, because of sa kanilang tagapayo. Di po ba? Malaki ang factor ng kanilang mga advisors. Why it goes wrong. Dating unity, naging divided. Minsan nga, sabi nga, di ba nauso yung during that time, the failure of the man because of the woman behind. Hindi ko alam kung yun din yung ngayong sa sitwasyon ngayon. Pero marami tayong mga desisyon din sa buhay na talagang kung ang tagapayo natin is not a godly counsel, mapapamali talaga tayo. Tandaan po natin, Satan himself, 'di ba? Naging counsel siya ni Eve. Nung kausap niya, pinayuhan sila, sige, kainin mo to, dinisave siya. Kaya si Eve kinuha yung fruit na yon at shinare niya pa sa kanyang asawang lalaki na si Adam. Kaya nagkaroon ng fall of men. Pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. But praise the Lord. Kasi niredeem na tayo sa ganun if we accept Jesus as our Lord and Savior. Si Jesus na sa Pasko na isinilang sa sabsaban, ay isinilang din sa puso natin, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po ay natagpuan natin yung ating wonderful counselor, kahangahangang tagapayo. 'Di ba? And the mighty God. Mighty God kasi 'di ba? He created all things. At siya talaga ang namumuno, all the heavens, He reigns. Ang trono niya ay nasa kalangitan at ang mundo natin ay kanya lamang natungtungan. And He is worthy of all praise and worship. Siya lang. Kaya nga sabi niya dun sa Deuteronomy chapter 6, no? Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. 'Di ba? Nag-iisang Diyos. That we need to love Him with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. Ang buong
puso, buong kaluluwa at buong lakas. In times of trouble na wala tayong magagawa, tawagin lang ang Panginoon, ang Jesus. He is not only a wonderful counselor and a mighty God, but also He is also our everlasting Father. Panginoon, Ama na pangwalang hanggan. Kung dito sa lupa, nawalan ka ng Ama, nawalan ka ng fatherly image, ang iyong ama, earthly father, ay hindi magandang ehemplo, hindi mabuting ama sa'yo. Meron kang pangwalang hanggang ama, Jesus Himself, the everlasting Father, the Messiah, na prophesy noon at siya'y ipinanganak dito sa mundo. Isinilang sa Bethlehem. At sinasabi niya, kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isisilang din siya sa puso mo. He will be an everlasting Father to you. Hindi kanya pababayaan, iiwanan. And He is the eternity. Kadalasan kaya tayo namumroblema, we focus on things that last here on earth. Sa mga bagay na nabubulok. But Jesus said, focus on eternity, on things above. Rather than fokusan mo yung mga bagay na narito sa lupa, na parang nabubulok, nasisira. Kinakain. Kaya nga, di ba minsan, grabe no, pinag-ipunan natin, tapos sa isang saglit, kakainin ng hospital dahil may sakit at karamdaman tayo. Kukunin natin sa atin ang mga scammers, masiswindle tayo, o pinag-ipunan mo, bigla mong nawala, naiwan, nanakawin. Kasi nga ito yung mundo na ito, punong-puno ng nabubulok, punong-puno ng magnanakaw. But sabi ni Lord, focus on eternity. Tingnan mo kung paano ako sa iyo magdudulot ng kapahingahan, ng kapayapaan. So He is not only the wonderful counselor. He is not only a mighty God. Hindi lang siya everlasting Father, but He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Kung gulong-gulo ka na, kapatid, walang iba tayong tatawagin kundi ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Nakakalungkot kasi minsan siya yung last recourse sa buhay natin, siya yung huling tatawagan natin, pero siya pala, He is the all-in-one package, diba? For unto us a child is born. Unto us a child, a son. Unto us a son is given. Ang anak na lalaki ay ibinigay. In the name of Jesus. Nagkaroon siya ng prophetic fulfillment sa New Testament. In the name of Jesus. The government will be upon His shoulder. Ang pamamahala ay mapapasa Kanya. You know, the Lord is speaking hindi lang sa ngayon, no? But the millennial, He will reign in the millennial reign, 1,000 years, wherein dun lang natin mararanasan yung perfect peace. So kapag si Jesus ang nanguna sa ating buhay, talagang mararanasan natin yung perfect peace sa ating buhay. Pero unless na itiwala natin sa Kanya yon, unless na manampalataya tayo sa Kanya, ang susi po ay pananampalataya, at sumunod tayo sa Kanya, hindi natin mararanasan yon. Kaya ang mundo natin, nararanasan yung kaguluhan, gera dito, gera doon. I do believe these things are happening. Bakit? Dati, di ba?
Ukraine and Russia. And then, yung Hamas, which is the Palestine, Israel, and then nadamay ang, because of the Hezbollah, nadamay ang Lebanon, and then Lebanon, nadamay ang Syria, ay ang Iran, 'di ba? And then Yemen, ang Houthis ng Yemen, and then ngayon ang Syria, because yung rebelde doon sa Syria ay nagrebelde na din. Kasi kung titingnan nyo po ang story po nitong ano na to, Isaiah na to, chapter 9, nag-umpisa po ito dahil may kaguluhan sa northern part ng Israel. At dun sa northern part na yon, dahil sa kaguluhan ay makikita po natin sa ano, no, sabi doon na prophesy na yun nga, magkakaroon, isisilang ang isang anak na lalaki. So, yun. So, God is good kasi nagkatuparan ito sa ating kapanahunan. Pero during that time, sa buhay nila noon, nagkaroon na ng ganong gera. At sa ating kapanahunan naman ngayon, so timely. 'Di ba? Nararanasan na naman natin yung gera. Gera dito, gera doon. Sa Pilipinas, medyo, ano pa lang, tawag doon, divided politics pa lang tayo ng mga politicians natin. Pero sa ibang bansa, yung Syria po, yung latest na fall of, tawag po dito sa Isaiah 17:1 is the fall of Damascus, na kung saan po napalayas na po yung president po ng Syria, dahil according to news, the Syrian president Assad ay naging malupit, something like that. Ang dami niyang pinagpapapatay daw, di umano, at asylum na siya sa Russia. So may isang nagrebelde at kabataan po yun, ano. Kung ibabalik natin sa history ng Israel, ganun din po yung nangyari. May kagaluhan sa northern part ng Israel. So malapit yan sa, next is Golan, and then the Syria. And alam niyo po sa kasalukuyan, yung Israel po is pinasok nila ang territory ng Syria. Kanila po itong tawag dyan, pinaulan na ng missile. Ang katuwiran po ng Israel is itong part na to ng Syria, maaari kasing gamitin ng mga Islamic rebelde against Israel kasi magkadikit lang po sila eh. So yun po, phase by phase kino-conquer nila yon. Phase 1, phase 2, phase 3. Kaya as of now, parang nababahala yung rebelde na nag-take over sa the rebels na nag-take over ngayon sa Syria dahil nanalo na po sila sa labanan. Bakit hindi pa nahihinto ang pag-i-strike ng Israel? Tapos na yung umalis na yung presidente. Kinukuha pa nila yung teritoryo. Ang sabi ng Israel, wala kaming balak na angkinin yung territory nyo. Pero maaari kasi itong gamitin ng mga rebelde to attack us. So kaya po pinasabog nila yon at nag-cause siya ng earthquake doon sa ng shaking doon sa Syria. So, yung part po na to, kung titingnan po natin tong Isaiah 9 na to, may kaguluhan siya nung part sa northern part. Kaya po, alam mo nyo po, sa kagitna ng kaguluhan, ang Panginoong Jesus ay isinilang doon sa kaguluhan na yon. Doon sa lugar na yun kung saan ang magulo. Kaya, it is a hope.
Kaya kung makikita po natin, sabi po sa Romans 15:13, sabi niya God, doon po, may God the hope, may God of hope fill you with joy, peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, sa kabila ng kaguluhan na yun sa Northern Kingdom, doon po isinilang si Jesus. Pero di ba po nung time na yun, kaya nga pinahanap pa siya para ipapatay dun sa 3 wise men ng hari. Kasi may kaguluhan dun sa Northern Kingdom. Sa ating kapanahunan, in time of trouble and trials, and this season of war, isisilang ang sanggol sa puso mo sa isang bansa na magbibigay ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan kung mananampalataya tayo sa Kanya, kung magtitiwala tayo sa Kanya, mag-overflow yung pag-asa natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di po ba? Napakabuti na mayroon tayong awesome God sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kaguluhan, isinilang ang sanggol. Kaya kapatid, kung nasa gitna ka ngayon ng kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa relationship with others, even ang bansa natin nasa kaguluhan ngayon, pray, let us pray. Let us put our trust in the Lord Jesus. Through the power of the Holy Spirit, mapupuno tayo ng pag-asa, mararanasan natin ang joy, kagalakan, at kapayapaan sa ating buhay. Merry Christmas po sa inyong lahat.